Morning everyone! Lagi po tayong magpapasalamat sa lahat ng mga blessing na receive natin. Na pagkain, pag-inom, pagtulog, pagising, pagdumi, even pag-utot. Kasi yan ay pala ay gintong-ginto sa mga post-OR patients. Nakakalakad ka, nakakatayo ka. Gagawa mo lahat. Ang bagay na wala kang katulong, gawin mo isa. At po yan, pagpapasalamat natin. Kasi muntik na po yung mawala. Noon nung hindi pa ako naoperahan. Kasi pagbangon, paghiga, talaga ang sasakit ng mga buto, katawan. Kumakain, susuka. Kasi hindi siya matanggap ng tiyan. So, lang nagpipilit lang kumain ng kahit konti kasi dahil sa gamot na ininom. And laki ng pinagsak ng timbang kasi last September, last year, 2024, from 65 kilos, naging 40 kilos na lang ako. Can you imagine? Wala pang isang taon, 25 kilos na ang binagsak ng katawan ko. And February 2025, nung mauna ako ma-admit sa hospital, yun explain na ng doktor yung mga gagawin kasi need daw ko talagang gupitin ang bituka, alisin yung mga bukol, and alisin yung matres at ovary kung nakadikit sila, magkakadikit, and masyadong complicated. And may mga infection din, so kailangan mag-antibiotic. And ma-confine ulit June 2025 naman for operation na. Kasi 3 months na pa uli-uli. Muntikan ko nang sumuko dahil 3 months na pabalik-balik, check-up and laboratory, clearances, iba-ibang doktor, iba-iba schedule. Di pa sila magkasabay-sabay, so pa uli-uli. Sakit katawan sa biyahe kasi masasarap na talaga yung katawan, mga laman-laman, mga buto. So parang gusto ko na sumuko, parang ayaw ko na. Sabi ko okay na naman siguro, ayaw ko na kapapara. Sobrang hirap, pipila 2 AM, dadating ang doktor minsan 1 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, minsan laalis doon 5 o'clock, makakabalik dito mga 10 PM. Nakapagod. And June 27, 4 OR na sana. And dumating po yung nag-schedule din ng colonoscopy kinabukasan, operation. So ngayon, June 26, nag-undergo ng colonoscopy. And then doon nakita na may nakapasok daw na bukol sa bituka. And maliit lang naman daw yung butas. Pero gabi na 10 PM ng gabi, hinintay yung result. Although ako'y napadumi na, may fasting, maghapon di kumain. Ang sabi, hindi daw tuloy kasi may butas nga. And hopefully daw, kusang magsara yung butas. And nag-antibiotic ulit, nag-undergo ulit antibiotic. And then, extended yung operation July 25. So, nakahanda na. Handa na ang sarili kasi na-extend naman. And bagyuhan yun, July 23 na kami ay lumuwas. Muntikan na nga, hindi ka makamarating kasi walang maghatid ambulance kasi delikado, hanggang tuhod ang baha. And na-televise naman na sa pagdadala ng hospital sa PGH ay baha din. So nakiusap lang kami talaga kasi schedule 4 hour na, and mahirap na talaga ang katawan ko, need na talaga matanggal yung mga dapat tanggalin.
And thank God, inihatid kami. Salamat kay mga driver ng ambulance, si Mang Mel. Kahit ng araw, inihatid nila kami. Maayos naman kami nakarating, although baha. And pinag-pray din namin na makabalik siya ng maayos kasi bahang delikado mga daan. And nakala din na ang sarili for OR. Tatanggalin na daw yung bituka, magkakaroon ng colonoscopy back. And nandito na naman ako sa OR. July 25, 11 o'clock. Tapos baba na yung aking sugar. Nag 74. And nilagyan na lang ng pinaka-dextrose na sugar. And then, nandun lang ako sa OR. Nag-anesthesia pa lang. Nilalagyan pa lang anesthesia. Hindi ko na naramdaman yung, nakatulog na kasi ako sa likod pa lang na nilalagyan ng anesthesia. So, hindi ko na nalamalayan lahat. Hindi ko na nakita yung mga nag-opera. Basta, yun. And, buti tumalab kasi hindi ko ramdam lahat ng sakit. And 9 hours ako sa OR. And then, magising ako, ginising ako para dalhin sa recovery room. Una kong tanong, may colonoscopy bag po ako. Sagot ng nurse, ang duty. Sabi wala po ma'am. Although nakapirma na kami mag-asawa na tatanggalin yung bituka, magkakaroon ng colonoscopy. Sabi niya, pinaglaban po ni Doc Chris, yung kamag-anak namin, pamangkin sa pinsan na doktor. Pinaglaban po ni Doc Chris na wag nang tanggalin ang inyong bituka. Tahiin na lang daw po sa loob. And napaiyak halos ako sa tawa. Kasi unexpected talaga. Tunay na may miracle. Sadyang papaiyak ako sa tawa nun dahil ang hirap. Alam ko ang hirap na may colonoscopy bag. And sadyang miracle. May pinadalang anghel. Si Lord. Yun nga sa pamag-anak kami. Sa pisa, pinaglaban niya kasi mahirap daw yun. Yung alas yung bituka. Kasi lalo daw ako mamamayat. Nawalan daw ako ng gana. And salamat din kay Lord kasi bukod sa milagro na nangyari, pinadala siya mga angels. Nakinig. Kasi kung kahit gaano kagaling mag-explain yung aking mag-anak na doktor na yun, kung hindi makikinig yung mga mismong mag-o-opera sa akin, wala rin. Pero at least nakinig sila sa explanation na pinsan ko na mag-anak namin, pamangkin sa pinsan na pwede naman daw na hindi tahiin. Pwede naman daw na hindi gupitin, tahiin na lang. And buti nakinig sila. Ang bakalaking bagay. And talaga, praise the Lord. Napakasaya ko. So, ngayon po, ayan, bagong buhay, bagong bituka din, lahat. So, medyo hinay-hinay din sa kain. Although bumalik na yung gana ko. Hinay-hinay kasi, kasi may manipis yun. Ilagyan lang ng tagpi. Baka kasi, kung anong magyari pag naparami. So, sa lahat naman ng sobra. So, yun lang po. Thanks for watching. Follow for more. Salamat po sa lahat. Palambing naman po ng subscribe dyan. Love you all po. God is good all the time. Bye everyone.